Hello? Paus pa ang boses ni Samantha nang sagutin ang tawag sa cellphone niya. Ang kanyang ina ang tumatawag. Pinagpawisan siya ng malamig. Hindi siya nakauwi kagabi at ngayon na-realize na wala siya sa sariling kwarto. Lumingon siya at nakitang katabi sa kama si Franco. Ang kanyang suot ay t-shirt nito at panjamas. Noon niya naramdaman na wala pa rin siyang panloob. Lalo siyang kinabahan dahil halatang galit ang kanyang ina sa kabilang linya. Kasabay niyon, ramdam niya ang ginhawa na pakaramdam. Para siyang naligo bago natulog. May nangyari ba? Nag-shower ba sila ni Franco at hindi na niya iyon namalayan? May ginawa ba sila? Hindi. Wala siyang makapang kahit na anong kakaibang pakiramdam sa katawan. Everything seemed normal. Samantha! Singhal ng kanyang ina. Halos nakikinida niyang namumula ang buo nitong mukha. Kagabi pa ako tumawag ng tawag sa'yo. Hindi ka man sumasagot. Hindi ko po narinig, Nay. Nakasilent po kasi ang phone ko. Ngayon lang po ako naalimpungatan at eksaktong tumawag kayo. Pasensya na po. Napainom po ako. Hindi po ako nakauwi. Nandito po ako kasama ni Franco. Hindi naman ito kailangang malamang magkatabi silang nakatulog ng lalaki at wala na siyang panloob. Nandiyan ka ba sa bahay niya? Oo po. Mamaya po ako uuwi, Nay. Masakit po kasi ang ulo ko eh. Sino ang kasama niyo dyan? Yung pong maid niya at yung tiyahin po niya. Katanda-tanda mo na, nagiinom ka pa. Ganyan ka ba sa Maynila, ha? Si nanay naman eh. Alam naman ninyong hindi. Napainom lang ako kagabi at hindi nga sanay kaya po nauwi sa ganito. O siya, magpahinga ka na muna. At mamaya umuwi ka na rin, ha? Gusto mo bang sunduin kita dyan? Hindi na po. O siya. Hindi pa rin ako natutuwa sa ginawa mo, ha? Napangiwi si Samantha. Nagpaalam na rin ang matanda. Marahan niya ibinagsak ang katawan sa kama. Pinakiramdaman uli ang sarili at muli ay nakatiyak na walang kakaiba sa kanyang katawan. She was still whole. Ang naalala niya kagabi, hinalikan siya ni Franco at nagiya na rin itong magpahinga. Sumakay sila sa SUV. Nakatulog na siya roon. Naalimpungatan siya sa silid dito. Ibig sabihin, binuhat siya ng lalaki pero hindi na niya naalala. Siguro, dinamitan din siya nito. Siguro pinunasan. O baka naman ang maid ang inutusan nito. Hindi niya sigurado kung naroon ang tiyahin ng lalaki kahit iyon ang kanyang pagkakaalam. Mas mabuti nang iyong sabihin niya sa ina nang hindi na humaba ang usapan. Isa lang naman ang gusto nitong malaman kung hindi siya naging malandi kay Franco. Good morning. Bigla siyang napalingon sa lalaki. Nakangiti ito. Napakagwapo. Kung ang mukhang iyon ang mabubungaran niya araw-araw, walang problema sa kanya. Good morning. Ramdam ni Samantha ang pag-iinit ng mga pisngi. Ikaw ang nagbihis sa akin? Tanong niya. No. Agad na umiling si Franco. Don't think I was not tempted seeing you were I was? Underwearless. Parang gustong lumubog ni Samantha sa kinahihigaan. Oo nga pala. Naalala niyang sinipa niya ang underwear sa kung saan. Saan na nga ba napunta ang underwear na iyon? Nagsusumayaw siyang walang panty sa damuhan. She was so stinking drunk. It was not something she even realized after a while.
Pero sa sinabi ngayon ng lalaki, malinaw na nakita nito ang kanyang itinatago. Nakita mo? Bakit ba naitanong pa niya iyon kahit alam niyang nakita ng lalaki? It was a wonderful sight. I have to admit, I didn't mean to look, but you had a dress on and it sort of got folded up. And I saw the nice little natigilan ito sa pagsalita nang itakip niya ang kamay sa bibig nito. Tumahimik ka nga. Umakto ito nagsiper ng bibig. Naitakip ni Samantha ang mga kamay sa mukha. Sa lahat naman ng kahiyahiyang gagawin kapag nalasing, iyong pang pag-aalis ng pangilalim ang kanyang ginawa. Di na ako iinom kahit kailan. Ano ka ba naman, Samantha? It was nice. Sexy actually. Very sexy. Tumigil ka nga. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Saka dinampian ng halik. It was a very intimate gesture that she felt a tinge up her spine. Ang suot ng lalaki ay puting t-shirt at striped na panjamas. Wala siyang gustong gawin kundi ang sumiksik sa katawan nito. Naalala mo ba ang pinag-usapan natin kagabi? Ang nahihiyang bahagi ng isip ni Samantha ay gustong tumanggi. Pero nang mapatingin sa mga mata ni Franco, naisip niyang walang dahilan para gawin iyon. Pareho na silang nasa edad para mapag-usapan sa maayos at walang ligoy na paraan ang mga ganitong bagay. Oh, sabi niya sa mahinang boses. Did you mean it? Bakit? Did you? Of course. Every word. Ikaw. Every word. Bigla siyang napangiti. This means we will try then? Oo. Kung gusto mo. May kasamang pag-aalinlangan ang boses nito. Ano naman naisip mo at gusto mong itry yun? Siguro panahon na para mag-try ako ng bago. Ngumiti ang lalaki. Kahit bakas ang kaseryosohan sa boses, ay makikita pa rin at may himigan ang pag-alala. Bakit ba parang takot na takot ka para sa akin? Ano ba ang gagawin mo sa akin? Ngumiti na ito. I will make sure I take care of you. Pero hindi ko kayang i-promise ang lahat. Pero isa lang mapapangako ko sa iyo. Magiging maganda kapag kasama mo ako. Kapag tayo na. As long as gusto mo pa. Hindi agad nakapagsalita si Samantha. Ang sinabi ni Franco ay nakabigla sa kanya. Papaano darating ang sandali kung kailan ay aayaw na siya nito? Sa tinagal-tagal ng panahon, wala siyang ibang ginusto kundi ito lang. She liked looking at his face, looking at his eyes that were filled with joy. And knowing that she was the reason why he felt such joy brought her the kind of happiness she never knew until then existed. Hindi niya inakala na ganitong klaseng kaligayahan ang mararamdaman para sa kaligayahan ng iba. It was a feeling that was so new to her that she did not know how to handle it. Ang gusto lang niyang gawin na mga sandaling iyon ay sabihin kay Franco ang nararamdaman. Pero sa isang banda ay hindi niya alam kung magiging tama ba iyon. Were not there rules about saying I love you between lovers like them? Bigla siyang napahiya nang maalalang sinabi na niya ang tatlong salita na nagdaang gabi. Sinabi niya ang mga salita habang nakatitig sa mga mata nito. I love you, Franco. Hindi na siya lasing sa pagkakataong iyon. Sa loob ng ilang segundo, nag-aalala siyang hindi ito sumagot. Oo, at kagabi ay sinabi na nito pero pareho silang may alak sa katawan.
Naramdaman na lamang niya na ikinulong nito ang mukha niya sa palad nito. At sumagot, I love you too. Nakatitig ang mga mata nito sa mga mata niya. At pakaramdam ni Samantha ay matutunaw siya ng mga sandaling iyon. Nakakalunod pala ang kaligayahan, naisip niya. Nakakalunod din pala ang dikta ng puso na hindi niya maisa-isa sa dami. Haplusin ang mukha ng lalaki, halikan ito, yakapin ng buong higpit, ibulong dito ng paulit-ulit ang kanyang damdamin, sumiksik sa mga bisig nito. She wanted to breathe him in, to completely immerse herself in him. The feeling was too powerful, and yet it was absolutely mild and gentle. Nalulunod siya sa pagkakataong nang may kumatok sa pinto. Neneng, sabi ni Franco, napahawak sa noo, parang matindi ang protesta pagkarinig sa kantok. Napahigikik siya. Siya ba nagbihis sa akin? Oo, unfortunately. I wasn't able to do the task. Napangiti siya at naniniwala siya rito. Napaka-gentleman mo naman pala. Well, don't be so sure about that now, miss. Now that you are sober, maybe we can reenact what happened last night. Iyon lang, magiging iba ang ending. Hindi na si Neneng ang magpapalit ng damit mo. Ako na. Willing and able, ready to be a service 24 hours daily. May dulot na kung anong init ang isipan na iyon sa kanya. Pero bago pa mapagtuunan ni Samantha ang pansin, ang kiliting bumalot sa kanyang sistema, muling kumatok si Neneng. Sir, gising na po ba kayo? Nasa phone po ang mama ninyo. Okay. Nagpasalamat si Franco sa kasambahay. Saka inangat ang extension phone. Saglit itong nakapagkumustahan sa ina hanggang sa marinig niya. Yes, mother. Tumingin sa kanya ang lalaki at kumindat. Not anyone you might know. Nag-init ang mukha ni Samantha. Mukhang itinatanong ng ina ni Franco kung sino ang kasama sa silid. Halos nakikinita na niya ang matandang babae. Aristokrata. Muy gwapa, strikta, intimidating. Kung malalaman kaya nitong siya ang kasama ng anak sa silid, ano kaya ang maiisip sa kanya? Gusto siya na matanda. Pero dahil sa serbisyo niya para sa kumpanya at sa anak nito, would the old woman still like her if she found out she was in her son's room? Tinapos na ni Franco ang tawag. Nakangiti ito. Bumangon si Samantha at aligaga siya. Nakakahiya sa mama mo. Hinahanap na sa nanay ko eh. Uwi na ako. You are not getting away from me that easy. Come on, Samantha. Let's at least have some breakfast first. Naisip niyang walang mawawala. Almusal kasama si Franco. Matapos silang magkatabing matulog na nagdaang gabi. Nakangiti siyang tumango. Nagpaalam ito at sinabing magpapahanda na almusal. Naligo si Samantha. Nagsipilyo. Ginamit ang damit ni Franco. T-shirt na oversize sa kanya at underwear na hindi pa gamit. She had no choice. Bumaba na rin siya papunta sa komedor pagkatapos. Masagana ang almusal. Aral ang place setting. Isang malinaw na indikasyon na agwat na katayuan nila sa buhay. Ipinaghila siya ng lalaki na upuan. Alam mo ba kung anong gagawin natin, Samantha? Tanong nito. Nakangiti habang nakatitig sa kanya. Kailangan natin magbakasyon. It was a tempting idea. So tempting. Why not? Sabi niya. Alam mo ba kung anong problema ko sa'yo? I mean, as your boss? Tanong nito. Pinamaywangan niya ito. Nakataas ang isang kilay. So may problema ka sa executive secretary mo? Yes. As a matter of fact,
I do have a problem with a little boss. Kahit kailan, hindi ka naglilib man lang. Yan ang pinakamalaking problema ko sa'yo. Napahigik-gik Samantha. Mula nang inipon mo ang lib ko, nang hinayag na ako. Alam mo na, lumaki ako sa dukha. Ang lakas ng tawa niya. Sa ordinaryong empleyado ay may required leave ang kumpanya. Pero sa kanya, ang mga leave na hindi niya nagamit ay naiipon. At sa pagtatapos ng taon ay may karagdagang bayad. Hindi niya sinasadyang hindi mag-leave. Hindi mahalaga sa kanya ang ganung bagay dahil marami siyang natatanggap na bonus. Bukod pa sa mga gamit na regalo ni Franco kapag Pasko. Napakaraming perks bilang executive sekretarya ng company ng CEO. No, but seriously, you work so damn hard, Samantha. Ni hindi ko nga alam kung paano ginagawa ang lahat ng yun. Wala naman ako mapupuntahan kung maglilib ako. Hindi rin naman ako nagkakasakit. Kaya bakit ko gagamitin ang lib ko sa kumpanya? Para sa akin, saya mga araw na gagamitin ko lang patunganga sa bahay. Hindi ako naghahanap ng mahabang bakasyon. Kapag may company outing, kasama ako. Kapag may out of town trip ka, kasama mo ako. Sa business meeting mo abroad, ako rin nakasama mo. Kaya nakapag-travel din ako, libre pa. Kaya bakit pa ako gustos? Tumawa ang lalaki. Magaling ka pa rin sa math hanggang ngayon Kailangan mo ba ng pruweba? Kaya nga ako naging sekretarya mo dahil hanggang ngayon ako pa rin ang kopyahan mo. Lalong lumakas ang halakak nito. Of course, what she said was a lie. Franco had improved too much when it came to that aspect. Napakasipag nito at napakaraming nalalaman. Sa ilang taong hindi sila nagkita, natuto ito ng napakaraming bagay na kung minsan sa pagmamasid sa lalaki ay naitatanong niya sa sarili kung paano ito nagawa ang lahat ng iyon. He was sharp. He was quick to make decisions. He was very decisive. May mga bagay na kung sa ibang boss ay kakailanganin ng ilang araw o linggo para pagdesisyonan. Pero pagdating kay Franco, hindi na kailangan ng mga ganoon. He knew what to do and how to do it. Iyon siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit si Franco at hindi na si Francis ang company CEO. Sabi ni Franco, si Francis ang CEO noon, pero kailangan bakantihin ang posisyon na magkasakit ang dating asawa. Na maghiwalay si Francis at ang asawa, hindi na binalikan ng lalaki ang dating posisyon na noon ay hawak na ni Franco. I'm just curious. Are we gonna tell Francis? Ang lakas ng halakhak ni Franco. Sure, why not? Alam mo naman si Kuya, maraming gustong iyain makipag-date. I think he just being playful. Maybe early midlife crisis, considering what happened. Alam ni Samantha kung ano nangyari. Matapos alagaan ni Francis ang asawa na magkasakit ito, naghiwalay ang dalawa dahil sa third party sa parte ng babae. Mula raw noon, naging pabayaan na si Francis sa katawan at sa loob na ilang panahon ay madalas na nagiinom. Now he was okay but flirted too much. Siguro nagbabawi ng ego o kung ano man. After all, maaga rin itong lumagay sa tahimik at hindi na nag-enjoy ang pagiging binata. Alam mo, hindi ko rin minsan maintindihan ang kuya mo Sabi niya. Ako rin, hindi ko nga alam kung ano nangyari It's almost as if the tables have turned completely. Siya na ang batang ako. Ako ang batang siya. Hindi ko alam. Maybe it was due to his failed marriage as well. We are both failures when it comes to that. Maybe it's designed to fail somehow. The marriages of people our age. Ha? Napaka-negative mo naman. Pinandilata niya ito. Pinisil nito ang kanyang baba. Chin up, sabi nito. At ginawa naman niya. Tinapos na nila ang almusal.
Saka nagpunta sa beranda kung saan nila inubos ang kape. Bakit ang kape ng mayaman iba sa kape ng mahirap? Tanong ni Samantha, ninanam na masarap na kape. Sanay siya sa 3-in-1 at talagang iba ang lasa ng tunay na kape. Bakit parang mas masarap ang mag-almusal ang mayaman? Kahit kung tutuusin wala namang special sa kinain natin eh. I don't know. But this breakfast is very strange to me. It's strange because I never knew I enjoy breakfast this much. Parang may mainit na palad na humaplos sa kanyang puso. Talaga? Inabot nito ang kanyang kamay, saka itinaas sa mga labi para halikan. Samantha, salamat dito ha. Salamat dito. Para saan naman? Napangiti siya. Umawit ang puso niya. Nagpapasalamat ang lalaki para sa simpleng almusal. Sa moment na iyon, hindi ba nito alam na siya ang dapat magpasalamat? Dahil noon lang niya naramdaman ang ganong klaseng kaligayahan. Buo at nakakalunod. Marahan siya nitong hinigit palapit. Saka pinagkatitigan sa mga mata. So, when in the world do you plan to kiss me? You silly girl. Ha? Ako pa nga halik sa'yo? Bakit hindi ko ang humalik sa akin? Pilyang tanong niya, kahit biglang tinambol ang dibdib. Hindi kinailangan maghintay ni Samantha. Marahang bumaba ang mga labi ni Franco sa kanya para sa isang napakatamis na halik. It was a kiss so mild and so loving that her heart was filled with so much warmth and it spread through her body. It was a feeling of fulfillment. It was a feeling of happiness from being loved. Naramdaman niya mula sa halik ang pagmamahal nito. Hindi ito nagsisinungaling nang sabihing mahal siya. How can that kiss lie? Na maghiwalay ka nilang mga labi ay parang gusto niya magreklamo. Kiss me some more. He smiled against her lips. Honey, believe me, I would like to kiss you more. But I'm afraid that if I do, we might end up doing more than just kiss. At ayoko mangyari yun. Unless na lang kung pumayag ka. Noon pa man, ganito nakaanas ang lalaki. Gusto niya iyon kay Franco. Lahat ng sinabi nito ay may hatid na kiliti sa kanyang katawan. Kaya sinabi niya, well, kung mangyari man yun, I don't think there will be a problem. Samantha, sabi nito, saka siya muling hinalikan. Sa pagkakataong iyon, ay mas mainit ang halik. His lips were moving down her body. He planted a soft kiss at the folds of her neck while his hand went inside her shirt. Matindi ang init na bumalo sa kanyang katawan. Ang malaking pagkakaiba sa pantasya at realidad ay ang katotohanang hindi niya alam mula sa pantasya na magiging ganito katindi ang pisikal na pananabig ng kanyang nararamdaman. And it did not even come close. Mas lalo naging mapusok ang labi nito papunta sa ibabang parte ng kanyang katawan. Samantala ang mga kamay nito ay naging mapaghanap. Lalo na nang maramdaman niya ang kamay nito doon ay napaigtad siya. Ngayon lang niya naramdaman ang ganong klaseng kiliti at pakiramdama sa buong buhay niya. Nailang siya sa simula, pero di na nagtagal ay sumabay siya sa agos at tugtog ng kanta. Kantang sila lang dalawa ang nakakarinig. Ang hapdi at sakit na naramdaman niyang una ay naglaho. Napasigaw siya ng kakaibang pakaramdam ang tila lumabas mula sa kanyang katawan.